mag-install ng MetaMask sa mobile device. Una po natin gagawin kung nasa iPhone tayo ay pupunta tayo sa web browser natin. At ang web browser default ng iPhone is Safari. So click natin ito. At usually ang unang pinupuntahan natin din ay ang google.com. Dito itatype natin ang metamask.io at click natin ang search. Siguraduhin natin na pupunta tayo sa tamang site. Basahin natin na https://metamask.io. Merong mga gumagaya sa metamask.io, so siguraduhin natin na tama ang site na pupuntahan natin. Kung tama siya, i-click na natin ang MetaMask. So ito ang site ng MetaMask. Kung bababa tayo, makikita natin ang logo nila na Fox. At galing dito, i-click natin ang Get MetaMask. Dito, dadalhin tayo sa App Store, diretso sa MetaMask Crypto Wallet. Kung ikaw naman ay may Android, dadaling ka sa Google Play, diretso sa MetaMask Crypto Wallet. Ngayon, i-click natin ang Download and Install. At ito yung cloud na may arrow down. Hintayin natin mag-install at i-click natin ang Open pag ready na siya. Ito ang unang screen na makikita mo pag na-install na ang MetaMask. Click natin ang Get Started. Ang susunod naman ay may dalawa tayong option kung ano ang pwede nating gawin. Una, create a new wallet. Ang pangalawa ay import using secret recovery phrase. Ito yung may wallet ka na at i-install mo uli dito sa device na ito. Pero dito sa tutorial na to, tayo ay mag-i-install ng bagong wallet. Pindutin ang create a new wallet. Dito naman ay gusto lang nilang ma-improve ang MetaMask. Bumaba tayo all the way para ma-activate ang mga buttons and just click no thanks. Ito naman ang terms of use ng MetaMask. Kailangan mag-agree tayo. Click natin ang agree at click natin ang bilog na may arrow down para mag-scroll down para mag-activate ang button. At click natin ang accept. Dito, kailangan tayong gumawa ng password. Sa tutorial na to, ang gagamitin ko lang na password ay 12345678. Itong password na to ay para lang sa device na ito. I-confirm natin ang password na ginawa natin. At click natin itong I understand that MetaMask cannot recover this password for me. Ngayong activated na itong button, i-click natin ang create password. Dadalhin tayo sa secure your wallet. Basahin natin ang instruction at click natin ang start. Ito ay more instruction regarding securing your wallet. So basahin natin ito at click natin ang start. At dito, ipasok natin ang password na ginawa natin at ang ginawa natin ay 12345678. At i-confirm natin. Dito, ibibigay na sa atin ang secret recovery phrase natin. Kailangan isulat natin sa papel at ilagay natin sa lugar na hindi natin mawawala at hindi mahanap ng ibang tao ng basta-basta. So para makita natin ang secret phrase natin, i-click natin ang view. Ilalabas niya ang 12 words na kailangan nating ipasok uli sa susunod na screen in the same order. Ngayon, kung nasulat nyo na itong 12 words na ito, click nyo na ang continue. So dito, kailangan natin uling ipasok ang 12 words na ito in the same order na nakita natin sa previous screen. Kung kumpleto na ang 12 words na to, the same order as before, mag-a-activate ang complete backup at makikita mo ang success na may check. So kung ready na kayo, i-click nyo lang ang complete backup at i-congratulate kayo na nakagawa na kayo ng sarili nyong MetaMask wallet. So i-click natin ang done at i-click natin ang no text para makapunta tayo sa homepage ng ating MetaMask wallet. Pagkapunta natin dito sa homepage, i-click muna natin ang no thanks dito sa welcome to your wallet. Pag-usapan natin kung ano ang mga information na ito. Sa taas,
na nakalagay account 1. Ito ang unang wallet mo. So tawagin natin siyang account 1 by default. At sa ilalim nito ang wallet address mo. Para makopya mo yung wallet address mo, i-click mo yung dalawang square sa kanan ng account 1. At pag clinic mo to, makukopya mo na ang wallet mo at pwede mong ipadala sa taong magpapadala sa iyo ng crypto. Ang susunod naman, yung bell icon ay para sa notification galing sa MetaMask. Kung meron silang mga notification na papadala sa wallet mo, makikita mo pag inactivate mo ito. Sa kaliwang side na may diamond icon na bilog, ito ang tinatawag na network. By default, ang network natin ay Ethereum. Para mag-add tayo ng Polygon, so i-click natin ito para makita natin ang mga other networks na pwede nating i-add. Kailangan nating i-add ang Polygon para makapag-participate tayo sa ating Cryptomulus. Para ma-add ang Polygon, i-click natin ang Polygon at sasabihin sa atin ay add natin ito sa network at isi-switch automatically ng MetaMask dun sa Polygon mainnet na network tayo. So kung napansin nyo, nag-iba ang icon dito sa upper left sa network. Naging Polygon icon na siya instead of Ethereum. Para mag-switch tayo ng different network, i-click natin siya uli at i-click natin ang Ethereum mainnet para bumalik sa Ethereum network. Okay, i-click lang natin na isi-switch niya sa Ethereum network. So, click natin yung got it at babalik siya sa Ethereum network. Pero sa Cryptomulus, dito ho tayo sa Polygon network. So, i-click ho natin ito at ilagay sa Polygon mainnet. So, Polygon mainnet is now activated. So, ngayon, umaandar na ang wallet ninyo. So makikita nyo by default ang Polygon na coin dahil ito ang tinatawag na native coin ng Polygon network. At ang unang value nito ay 0 polygons. So kailangan maglagay kayo ng Polygon para makapag-transact kayo dahil ito ang ginagamit sa gas ng Polygon network. Kung wala ho tayong gas, hindi tayo pwedeng mag-transact tulad ng magpadala ng pera sa ibang wallet. Dito naman sa training na to, kailangan din nating i-add ang USDT Polygon. Para ma-add ito, i-click natin itong plus sign sa ilalim ng NFTs. So, i-click natin. At sa search, nasa Polygon mainnet tayo at lagay natin sa search token USDT. At piliin itong Polygon Bridge USDT Polygon. At i-click natin ang next. At would you like to import this token? So, ang kiklik natin is import para lumabas siya dito. Itong Polygon Bridge USDT ang gagamitin nating pangbayad para sa registration ng Cryptomulus. Kailangan meron tayong at least 150 para sa registration na 100 at another 20 para sa pagpasok sa liquidity pool. At yung matitira, pwede nyong pangbili ng PX token. Para pag tumaas ang value ng Phoenix token, meron kayong Phoenix na naka-hold sa inyong wallet. Etong 5 button, right now, ang una is home button. At ang pangalawa ay mga transactions na pumapasok sa network mo. At ang pangatlo ay mga pwede mong gawin tulad ng buy, sell, swap, bridge, send, and receive crypto. At yung pang-apat ay ang tinatawag nating web browser. Ito ang web browser na kailangan nating gamitin para mag-register tayo sa Cryptomulus. So pag clinic natin ito, dito natin ipe-paste ang pinadalang link sa atin ng apply natin para makarating tayo sa registration form ng Cryptomulus. At dito sa huli, ang settings natin. So meron tayong general, security, privacy, advanced, notification, contact, network, buy and sell crypto, and experimental, about MetaMask, request feature, and contact support. Ang lock is parang log out. At para bumalik tayo sa home, click natin ang unang icon sa baba at maa-access mo na uli ang wallet mo. So dito nagtatapos ang ating training sa pag-install ng MetaMask wallet sa mobile device para maging ready siya sa pag-register sa Cryptomulus system.